Magandang araw mga lods, mga idol. So meron tayong gawa dito ngayon na 10-wheeler truck. So mag-change oil tayo, tsaka may ayusin tayo na tagas ng tubig or leak ng tubig sa kanyang oil cooler. So yan, so V10 engine, 10PE1 10PE1 engine mga lods, mga idol. So i-change oil natin yan. So V10 yan. So ipapakita ko sa inyo mga lods, mga idol, kung anong itsura. So tara, tignan natin. So ayan, magandang araw mga lods, mga idol. Mag-change oil tayo ngayon. So basic change oil, tsaka magbabaklas tayo ng oil cooler dito sa kabila. So dito yung oil cooler mga lods, mga idol. Dahil nga, ayan, kayo makikita, ayan, ayan, may tumatagas na tubig dyan. Doon yan ang gagaling sa kanyang oil cooler, sa mismong mounting, sa pinagdugtungan ng oil cooler at ng block. So ibababa natin yung kanyang oil cooler, at the same time change oil na rin. So unang-unang gagawin natin, so i-drain na natin yung langis, dahil yung kanyang oil cooler dito na rin nakakabit ang kanyang oil filter para mas magaan natin buhatin pag binaba natin. At i-drain din pala natin dito sa kanyang filter, dahil sa mga ganitong makina na V10 10PE1 engine, may drainage ang kanyang filter. Ayan, so may drain ang kanyang oil filter. Ayan, so tatanggal tayo ng oil filter. Yung kanyang langis na drain na. Ayan, so na-drain natin. Ito pala kanyang drain plug. Ayan, itsura mga lods, mga idol, ang laki. So meron siyang valve dito na kahit di mo natanggalin yung drain plug, kahit nakakabit na to, ito lang ang bubuksan mo, parang bukasan ng gripo. Kaso kanina nung buksan ko, ayaw tumulo dahil barado. Kaya tinanggal ko ng buo. Ayan, so yung kanyang langis. Ayan yung kanyang, ayan yung ating pinasahod. So ang daming langis mga lods, mga idol. Maraming langis niyan. So andito na nakalagay ang kanyang oil filter. Kita nyo ba ito mga lods, mga idol? Bali dalawa. So dalawa yung kanyang oil filter. So tatanggalin natin yan para mas magaang, mabawasan yung bigat niya mamaya, dahil ang laki ng oil cooler na ito mga lods, mga idol. Ayan, so tanggalin natin ang kanyang oil filter, dahil may pansahod naman na dito. Sahurin lang natin yung langis sa ano na natin para hindi magkalat. Ayan, kung makita nyo, ayan yung kanyang oil filter. So bali dalawa yan sa 10PE1 engine Isuzu V10. So ang nakakabit yung kanyang filter sa kanyang oil cooler. So dahil isasabay na natin ang kanyang change oil, so tatanggalin na natin yung kanyang housing ng oil filter, dahil hindi total ito andun sa loob. Dito lang nakalagay. So pinaka-housing niya to. Ngayon, di-drain muna natin yung kanyang langis para magaang. Ayan, so may drain ang kanyang filter mga lods, mga idol. Kung may lamang langis yan, madi-drain yan dito sa kanyang drain plug. Tignan nyo. Yan mga lods, mga idol. Yan, oh, para magaan siya mamaya pagbaba natin. At syempre tatanggalin din natin itong kanyang housing. Yan, so may tornilyo dito sa taas na 22. Tanggalin natin yan para pagbaba natin ng oil cooler, dahil bababa rin natin itong kanyang oil cooler, magaang na siya mga lods, mga idol, dahil napakalaki yan. So ganito lang din ang pag-change oil ng 10PE1 engine. Pag nagpalit kayo ng oil filter, tatanggalin nyo itong kanyang filter. May tornilyan dito, so pag niluwagan nyo ito mga lods, mga idol, mabubunot na yan. Pero syempre bago nyo tanggalin yan, so i-drain nyo muna yung langis sa loob, dahil maraming langis yan. So dahil napakalaking filter nyan mga lods, mga idol. So drain muna natin, kabilaan. Yan, so wag lang malalaglag yung cellphone, kasi may langis sa ibaba, baka ma-shoot. Yan, so sa kabila drain din natin. Ayan, sa kabilaan siya. Yan, so kabilaan na sila mga lods, mga idol. So ganyan lang ang gagawin natin pag natatanggal tayo ng oil filter ng ganitong makina. So drain muna natin. Ayan, so pagkatapos natin i-drain mga lods, mga idol, yung langis dito sa kanyang oil filter. Yan, dahil konti na lang tumutulo, so luwagan natin yung tornilyo na rito na 14. So 24mm pala mga lods, mga idol, hindi siya 22, so sorry. So 24mm pala sa 10PE1 engine. Yan, kung nakita nyo, so umiikot na siya, so ibig sabihin maluwag na. So ngayon tatanggalin natin to. Ay, tatanggalin natin. Yan, so luwagan ko muna mga lods, mga idol. Ayan. 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 So tingnan nyo, so lumalayo na siya doon. Ayan, oh, may siwang na doon. So ngayon ganoon lang gagawin ko mga lods, mga idol. So tanggalin ko lang. So dahil hindi ko kayang hawakan yung cellphone,
ng isang kamay. So medyo mabigat din kasi ito. So ganoon lang gawin natin mga idol. So tanggalin ko muna. So ayun na mga idol, so natanggal natin yung dalawang filter kabilaan. Natanggal na rin sa kabila. Ayan. So dalawa kasi ang filter ng V10 na 10PA1. So ito na sila. Ayan, so natanggal natin. Ayan, dalawa. Ayan, so may tornilyo siya. Ayan, so may thread. Yan yung thread, yan yung naka-thread dito. Yan yung naka-thread dito sa loob. So yun lang ang tatanggalin. Pagka gusto nyo magtanggal ng filter, luluwagan nyo lang tong kanyang tornilyo na 24mm. So ngayon, tapos na tayo sa pagtanggal ng filter mga idol. So isunod naman natin yung kanyang fuel filter at air filter. Ngayon, tatanggalin naman natin ang kanyang fuel filter. So sa 10PA1, andito yan sa ibabaw mga lods mga idol. Andito yan sa ibabaw. So andito yung kanyang fuel filter. Andito yung kanyang injection pump. So tingnan yung mga lods. So bali dalawa. Ayan, dalawa. So andito yung kanyang feed pump. So tatanggalin natin ang kanyang fuel filter. So gamit kayo ng 17mm. Luwagan nyo. Ayan, so ikutin nyo lang para matanggal ang kanyang fuel filter. Ayan. Ganyan ang pagtanggal mga lods mga idol sa V10 10PA1. Tapos iangat natin. Ayan, kung nyo nakita. So matagal nang hindi napapalitan itong mga lodi. Ayan. So pakarumi na neto. Ayan, so marumi na. Ayan ang oil filter ng 10PA1. Ayan siya. Ayun. Ayan. So tas may o-ring yan dito mga lods mga idol. So isama natin tanggalin yan. Kasi mayroon namang kasama yan sa bagong oil filter, fuel filter. May kasama na ring o-ring na ganito. Pinapalitan talaga yan. Ayun lang. So parang hirap tanggalin. So syempre pag nagpalit tayo ng oil filter, pag ganitong mga malaking makina mga lods mga idol, basta yung mga makina may feed pump or priming pump, isama natin tanggalin ng kanyang strainer. Dito yung madalas nagbabara. So linisin din natin to. Yan, so andito lang yan. Pagka tumitingin kayo ng strainer ng mga malaking sasakyan o malaking makina, punta kayo dito sa kanyang feed pump. Andito kanyang strainer. Dito sa mismong supply galing sa tangke. Hanapin nyo dito kasi dalawang tubo yan mga lods mga idol ang pumasok sa kanyang feed pump. Yung papasok sa kanyang feed pump galing sa tangke, ito yun. So bali galing doon sa tangke, yun ang hanapin nyo kasi doon nakalagay ang ating strainer, fuel strainer. So wala dito sa ating supply papunta sa ating injection, papunta sa ating fuel filter. So ito yung supply na galing sa tangke at ito naman yung out papunta sa ating fuel filter. So dito natin tanggalin sa banjo bolt na to kasi andito yung kanyang strainer. So tanggalin ko muna mga lods mga idol. So gamit tayo ng 17mm or 19mm. So minsan may 19mm na banjo bolt. So tanggalin ko muna dahil nalaugan ko na. Lilinisin natin yan. Ayan mga lods mga idol. So natanggal ko na ang kanyang strainer. Dito yan nakalagay. So pag hinahanap niyo yung strainer, nakalagay lang yan sa supply ng ating feed pump. Makikita natin, so wala naman dumi. So hugasan ko pa rin mga lods mga idol bago kayo balik. Tapos bago natin palitan ng bagong fuel filter. So ayan mga lods mga idol, so ito na. Unahin natin ikabit ang kanyang fuel filter bago yung oil filter. Dahil ito lang yung kakatanggal natin. So dito sa ating filter, ayan, so ano siya, element siya mga lods mga idol, bago. At may mga kasamang mga o-ring. Ayan yung mga kasama niya mga lods mga idol. So may makasama siyang mga o-ring. Itong dalawang to mga lods mga idol, dito yan nakalagay. Dito yan, so ilagay mo lang siya sa loob. Pasok mo lang. Kumbaga isabit mo lang tong groove niya na to dito. So i-shoot mo lang siyang ganyan. Dito lang yan nakalagay mga lods mga idol. Ayan. So pagka nalagay mo na, pwede mo na isuksok. Shoot mo lang. Yan. Yan. So dyan lang siya. Yan. Tapos itong kanyang malaking o-ring. Ito yung pinalitan natin. Dito yung nakalagay mga lods mga idol. Malaking o-ring dito yan. So palitan ulit natin ng bago.
So kailangan nating hatakin. So ayun na siya mga lods, mga idol. So hinatak-hatak ko lang. Ayan, so hinatak-hatak ko lang. Ito yung pinagpalitan natin. So pagkatapos noon, ayan, so ano lang natin, pwede natin itakip. Pwede natin itakip. Takip lang natin. So wait lang. So bitawan ko muna yung camera. Wait lang natin siya doon. Yan. Saka natin i-thread. Yan. I-thread lang natin. Kailangan magitnang gitna yan mga lods, mga idol. Tapos pagka ganyan na, so saka natin bombahin naman. Pagka nalagay natin ng ganyan, so wag mo nating isagad mga lods, mga idol, dahil magbi-bleed pa tayo. So luwagan natin ng kanyang feed pump. Kasi bi-bleed pa natin yan para one hit ang andar. Yan. So bombahin lang natin hanggang sa tumigas. Hanggang sa tumigas siya mga lods, mga idol. Yan, so yan, so tumitigas na. Kita nyo mga lods, mga idol, may lalabas dyan sa kanyang fuel filter. So may aapaw na. Dito yung lalabas yung diesel dito. So ganyan tayo mag-bleed. Kasi pag dito mga lods, mga idol, so napakalakas na sirit. So kakalat yan dyan. So dito na lang. Yan, habang binubomba ko yan. So tingnan, bubahin ko. Yan na. Tingnan nyo mga lods, mga idol. Yan. Yan, so tumakas na siya. Yan, so tumakas na. So ngayon ilak na natin to. Lock nyo lang. So idiin nyo lang. Saka nyo ilak. Tapos ito naman ilak na rin natin. Yan. Tapos sunod naman natin yung kanyang oil filter. Dahil tapos na tayo sa kanyang fuel filter. At syempre naibalik na rin natin yung kanyang strainer. Kaya binomba natin. Kasi kapag di natin naibalik yan, tapos binomba natin, hindi yan titigas dahil hindi yan makahigop ng diesel. So inuna mo nating binalik to. So mahigpit na yan. Kasi ito mahigpit na rin. Okay na mga lods, mga idol. So sa oil filter naman tayo ulit magkabit. So ito naman yung kanyang oil filter mga lods, mga idol. Bali dalawa yan. So yan, bali dalawa. So kaya dalawa rin to. Ngayon kakabit natin to kanyang oil filter. Pero syempre may mga kasamang mga o-ring yan. Yan yung kanyang mga gasket. Yan kasama yan dito mga lods, mga idol. Bali nakalagay sila sa sangkayan. Ngayon kakabit natin to kanyang mga o-ring. So itong malaki, unahin pala natin to mga lods, mga idol. So dito sa ating mismong filter, sa element ng filter, dito yung nakalagay. Yan dyan. Tapos itong isa, ito dito naman nakalagay sa kanyang tornilyo. Yan, dyan yung nakalagay. Dito yung nakalagay. Yan. Tapos itong isa, medyo mas malaki, dito yung nakalagay sa drain plug ng ating oil filter, dahil dito yung nakalagay sa drain plug nya. So dyan nakalagay. Yan, so tas ito naman sa kabila naman to. Sa kabila naman, doon. So ngayon kabit natin. So unahin natin ikabit yung kanyang tornilyo. Shoot natin ang kanyang tornilyo. Yan, so pasok natin. Yan, so pasok natin dyan yung tornilyo. So walang hawak ng camera mga lodi. Saka natin ipasok tong kanyang spring. So may spring yan sa loob. Kasama tong kanyang spacer. Ayan mga idol, spacer. Ayan. Saka natin sunod tong kanyang oil filter. Ayan mga idol, kanyang oil filter. Lagay natin. Ayan. So nalagay natin. Pagkalagay natin yung kanyang filter, sunod natin ang kanyang o-ring. Itong kanyang o-ring mga lods, mga idol, dito yan nakalagay. Yan, so hirapan kasi ako, wala akong tagahawak, kaya isang kamay lang ang ginagamit ko, kaya medyo magulo. Ayan, ayun siya. Ayan siya mga lods, mga idol. Ayan siya. So ngayon kabit ko na doon mga lods, mga idol. Ay, kabit ko na doon. At syempre, huwag natin kakalimutan pala yung kanyang drain plug. At kabit natin. Kabit natin kanyang drain plug at higpitan. So, higpitan din natin doon mamaya. So, ikabit ko muna. Ayan mga lods, mga idol. So, naikabit ko na siya. So, pero di pa yan naigpitan. So, ingatan lang natin mga lods, mga idol. Yung o-ring dito,
na huwag malaglag kasi tatagas yan. Yan, so higpitan ko na lang dito ng 24. Higpitan ko lang yan. Yan, so higpitan nyo hanggang sa sumagad, hanggang sa kumapit. Yan, so higpitan ko muna mga lods mga idol dahil hirapan ako, isang kamay lang. Ayan na siya mga lods mga idol, so nahigpitan ko na, so dumikit na rin. So huwag nyo kakalimutan, so pagka nahigpitan nyo na yung kanyang tornilyo rito, huwag nyo na yung kalimutan na kanyang drain plug na higpitan. So baka naluwakan nyo to, kung nag-drain kayo, higpitan nyo rin yan mga lods mga idol para yung tumagas. At syempre kabit pa natin yung isa. Yan, so kabit ko muna yung isa mga lods mga idol bago tayo magsali ng langis. Ayan mga lods mga idol, so nakabit ko na yung dalawang filter. So ito yung isa, ito yung isa. So mahigpit na rin yung tornilyo ng bawat isa at yung kanilang mga drain plug. Ayan, so may drain plug din yung kabila. So nakabit ko na. So pwede na tayo magsali ng langis. Yan, pero syempre bago ko tayo magsali ng langis, siguro daw natin na nakasarado or nakalakan yung drain plug. Yan. Yan mga lods mga idol, kailangan nakasara. Kailangan hindi yan ganyan. So kailangan yan hindi nakababa yan. Tignan nyo mga lods mga idol, so may langis pang naipon. Ayan. Kailangan hindi nakababa, kailangan nakataas. Yan, so nakataas para siguradong sarado. At syempre hindi rin nakatanggal to. So yan, so pwede na tayo magsali ng langis. So nakabit na natin ang kanyang oil filter para mapaandar na natin. So sali na tayo mga lods mga idol. So yan, so bali pagkatapos nating may salpak yung kanyang mga filter. Yan, so yung fuel filter sa ibabaw, yung oil filter dun sa kabila, at siyempre pagka sure ball na yung drain plug natin na nakahigpit na, so wala nang nakabukas dyan, pati yung drain plug natin ng tubig, so nakabit na rin natin. Ngayon isali natin yung kanyang langis. So bali dalawang timba yan, pero ang langis ng 10 PE1 ay 32 liters mga lods mga idol. So bali 18 liters ang bawat timba, so 36 yung dalawa, binawasan ko ng 4 liters. So yun, isasalin ko na mga lods mga idol dito sa kanyang lagayan, dito sa kanyang oil filler cap. Yan, so diyan natin isasalin. So timba-timba yan. So bunutin ko muna ang kanyang dipstick. Dahil isasalin natin ang kanyang langis diyan. So bali akyat ko muna mga lods mga idol. So ayan na mga lods mga idol. So ngayon sukatin natin yung langis nya. Sukatin natin ulit, tapos paandarin natin kung okay ba yung change oil natin. So ilagay natin yung kanyang dipstick at sukatin natin kung may langis ba. Mamaya walang langis, baka lumusot lahat. Ayan mga lods mga idol, so okay lang yan, sakto lang yan. Nakita nyo, kaso magalaw. Ayan siya, ayan ang dulo nya. So balik natin at paandarin natin tong change oil natin, Isuzu engine 10 PE1. So syempre dahil yung kambyada na dito sa baba, siguraduhin natin naka neutral position bago natin start. Yan, so kailangan gumagalaw. Yan, so kailangan neutral. So andun yung kanyang transmission. Yan, kailangan neutral. So walang naka-engage na cambio bago natin start dahil nakaangat yung ulo. So wag muna natin ibaba, start muna natin nakaangat ang ulo. So akyat tayo dun sa taas. Start natin mga lodi. Ayan. So lumang-luma na tong truck na to. Mas matanda pa sa akin. So start natin. Yan yung kanyang shut off. Kailangan nakababa. Kanyang susian. So tignan nyo mga lods mga idol. So wala na doon. Dito na yung kanyang susian. So ngayon start natin. Tignan nyo kung aandar yung makina. So start ko. Yan. On. Start. Ayun lang. So start mga lodi. Ayun o. Mandar na mga lods mga idol. Ayun na. Mandar na siya. Ayos. Natin yung lantagas. Lantagas. Okay.
Papatayin natin. Ayun mga lods mga idol, so ayos, sumandar siya. Pwede na. Pwede natin ibaba yung ulo. At least sumandar, so wala naman tagas na langis na rin dito sa kanyang fuel filter. So ayos na. Ayun, change natin PE1 Isuzu V10 engine mga lods mga idol. So yun lang ang video natin ngayon mga lods mga idol. Salamat sa panonood.